Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto mo talaga na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aris, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative warning yung para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive lang, gusto mo marinig, sorry po, baka hindi mo gustuhan yung reading natin, pero please try to analyze yung reading natin kasi pwede ito is makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng positive outcome than sa nakakarinig kayo ng positive pero hindi nyo alam yung outcome. Pero it's your choice, no? And syempre, belated happy birthday, and advance happy birthday sa mga Aries. Yan. Maraming Libra, Gemini, Virgo, Sagittarius, and Leo. Oy, makaka-receive ka ng gift. There's a gift situation or may mga happiness, joy situation ako na nakikita sa iyo. Siguro nga kasi it's your birthday, no? May mga kasiyahan kasi ako nakikita. Also, may mga papuri. No, may mga papuri, ganyan. Andun din yung point. Pwedeng vice versa siya. Alam mo, ikaw magbibigay ng tulong, love, o gift, mga ganyan. Or sa iba is may pamobola ako nakikita. Pwedeng bobolahin ka or bobolahin mo siya. Para natin sabi, pambobola. O ang nahandito rin sa sitwasyon mo is magkaroon ka ng, may mga may mga sitwasyon na nahatak na nakaraan, ano? Yung iba sa inyo. May mga sitwasyon na nahatak ng nakaraan. And then also, is maaaring magkakaroon ka ng questioning, quarrent, sa isang babae. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo, gano'n. Pwedeng isa siya sa nakapagbibigay sa'yo ng stressful or may mga marireceive ka sa kanya na medyo may stress ka, pwedeng gano'n, or vice versa, mga ganun. Iba sa inyo mahilig sa kape, no? Meron kang gustong umpisahan or you want to freedom yourself in some aspect of your life or you want to start a new beginning, pero there's a delay. Kumbaga, nadidelay siya or madidelay o magkakaroon ng pagpapaliban. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is may mga lungkot or stress situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng nandun yung point na kinakabahan, ninenervyos, o nalilito ka lang, o mga worrying situation, mga ganyan. Nagkakaroon ng depletion, or alam mo, sa iba sa inyo kasi kung may nambobola, may kapintasan din, ano? Yan, either may tao kang pipintasan or may tao na pipintasan kanya. Vice versahin natin, ha? Yun na nakita. Kasi may pagpipintas ako nakikita. Losing something valuable sa iyo. Hindi ko alam in what way. And sa iba dito is mananakawan kayo. Or may pagnanakaw na magaganap. No? Or pwede rin siya sa pagsisinungaling. Kasi pagsisinungaling, pagnanakaw is almost same siya. Diba? Pandaraya din yun. And yung iba sa inyo is may mga gusto kayong umpisahan, gustong gawin, gustong i-start, gustong i-let go, pero nagkakaroon kayo ng limitation dito. Parang you want to structure ang isang sitwasyon sa buhay mo, but there's a limitation or nalilimitahan ka sa sitwasyon. Kumbaga, hindi ko alam in what way. Maybe there's a blockage ako nakikita, or maybe sa iba dito is nalilimitahan ka ng kakayahan mo o nalilimitahan ka ng sitwasyon. Ganun, there's a limitation situation. Or also sa iba dito is there's a boundaries. Pwedeng doon yung point of you putting boundaries or someone's putting you a boundaries sa iba sa inyo. May taong may sikreto. Meron din ako nakikita na may
need na pag-aralan or may aaralin ka maybe or may mga aalamin ka, sisiyasatin, i-research or maybe mahilig ka na talaga mag-research or may mga dapat mo talagang alaming maigi, pwedeng na doon sa point na yon. Also, there's a person here na medyo misteryoso siya, misteryosa o misteryoso, no? Hindi ko alam may what way, siguro masyado lang talaga siyang malihim or masikreto. Yun nakikita ko dito. May tinatago, kumbaga. Ganun. Ingat na lang din kayo. Marami kayong daga sa bahay. Ibusin nyo, no? Ingat kayo pala sa daga. May taong may sakit dito. Balansehin nyo lang yung sarili nyo. Baka magkasakit kayo, ha? O kaya meron kayong mga may sakit. O kaya is, kasi lalo kung stress ka rin, isa rin yun, di ba? Baka magkasakit ka. Ganyan. Maingat kayo sa welcome to a disease. Ganyan. Baka magkaroon ng, ikaw or someone's connected sa'yo. Kasi pwedeng magkaroon ng may magkasakit. Kumbaga. Sana sana gumaling din naman. Or wag naman sana, di ba? Tingnan natin energy mo. May pagtulong ako nakikita sa'yo. Pwedeng may taong kang tutulungan o may taong tutulong sa'yo. Pero na sa point na yun. Energy ni Aries. Ganun. Okay, energy mo. Ang energy mo is, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga naiisip ka daw. May mga naiisip ka, halimbawa may naiisip ka na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong i-movement, gusto mong sabihin. Pero, hindi mo magawa. Pwedeng napanghihinaan ka ng loob, pwedeng hindi mo magawa kasi iniisip mo lang, ganyan. Kung halimbawa, halimbawa, related sa pera, gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong i-move, o gusto mong i-pursue yung sitwasyon, pero wala kang pera, di ba? Kulang yung pera mo, pwedeng nado sa point na yun. May mga ganong sitwasyon ako na nakita sa'yo. Magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan in some aspect of your life, na doon yung point na magkakaroon ng mga, ano ba tawag dito? Magkakaroon ka ng mga sitwasyon na gusto mo siyang i-let go, pero hindi mo pa siya mali-let go. Pwedeng, tulad ng sabi ko, mahata ka na nakaraan, di ba? Pwedeng na doon sa point na yun, o ma-hold. You're holding back kasi, no? Sa iba, sa inyo. Andun na yung point, sana wala kang sakit. Kasi, either there's a person na may sakit, pwedeng ikaw may sakit, or pwedeng someone who's connected sa'yo is may sakit. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng babae, pero may lalaki kasi ito. Pero pwedeng babae siya dito sa situation. Or maybe, ay sorry ha. sorry. Andun din yung point na yung iba sa inyo makakaramdam kayo ng pagkabagot. Pwedeng halimbawa may nakakausap ka na tao, parang hindi ka masaya nakausap siya, naiinip ka, nababagot ka, o kaya parang basta hindi ganun ka-happy yung energy mo, pwedeng nandun sa point. May pagkabagot situation. No? O kaya may mga sitwasyon na nababagot ka. Ganyan. Pwedeng kung may kakausapin ka, pwedeng nababagot ka. Mga ganun sitwasyon. And then also, there's a fear situation. Hindi ko alam in what way, but there's a fear situation ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam mo may natatakot ka ba, kinakabahan ka ba, o may tao nakakausap mo, o nakaka-receive ka ba ng information, text message na medyo gano'n ang nararamdaman mo, pero nandun sa point na yun, ano, yun ang nakikita ko dito sa iyo. Meron ka daw mga, puro pag-iisip kasi nakikita ko sa iyo dito pero wala namang movement. Wala siyang movement. Tingnan natin, anong parating? Anong parating kay Aries? Parating po kay Aries. Ayun o. Diba? Nagalit. Nagalit si Aries. Okay, parating sa iyo.
Parating kay Aries, show me. Okay. May lalaki na makikipag-usap sa'yo. May sasabihin siya sa'yo na ikakalungkot mo, ikaka-frustrate mo, ganyan. O ikakalito mo. Lalaki. And then also, sa iba naman sa inyo is, hindi ko alam kung ikaw, ito, or someone is connected sa'yo. Kasi may nakikita akong hospital. There's an hospital. Either there's a check-up, hospital, confine, paralyze, or maintenance. Pwedeng na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko. And then also, ang parating sa iyo is, yung iba sa inyo kasi may paghihintay. Ako nakikita, no? Ganyan. Magkakaroon ka na connection sa isang taong mas bata sa'yo. Or pwedeng text message, or pwedeng communication, mga ganyan. Malapit to sa'yo. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng may distance eh. Hindi ko alam kung nasaang lupalop siya ng lugar, pero may distance. Yun. And then also, ang parating din sa iyo is, ang nakikita ko dito is, there's a separation. Hindi ko alam in what way eh. Pero magkakaroon ng separation situation, or pwedeng ikaw ang aalis, or someone is aalis, or magkakaroon talaga ng as in separation. Yun ang nakikita ko. Handun din yung puot, galit, tapos kawalan ng pagkakaisa, hindi pagkakasundo, or mga conflict situation, mga hindi pagkakaunawaan, mga ganong sitwasyon. O kaya meron kang tao na kakausapin, tapos hindi kayo magsi-same page, ganyan, medyo baka may inis ka doon, di ba? Meron din ako nakikita dito na tao na may pagka-possessive. Hindi ko lang alam if this is you or someone is connected sa iyo. Yan, napaka-possessive niya. I-research niyo na lang kung ano yung possessive na para mas maintindihan niyo kung ano yung ibig sabihin nun. And then also, there's a papers and documents ako na nakikita sa iyo, Aris. Baka meron kang mga aasikasuhin na papers and documents, o kaya may marireceive ka na papers of documents, or mga hagaki, mga letters, mga ganyan, or yun yung hinihintay mo, pwedeng na doon sa point. Basta hindi ko alam in what way siya sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga union, no? Yan, may mga union situation, there's a happiness, fulfillment, and achieving. May ma-achieve ka raw. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Ano po mangyayari? Ay, hindi pa. Diba dito pagtahak ng direksyon, pero ang nakikita ko, maybe you're thinking about something, pagtahak ng ibang direksyon sa buhay, pero pwedeng may mga bagay ka pa na hinihintay, or pinag-iisipan mo talaga siya maigi. Na doon sa point na yon, ako nakita sa iyo. Meron tao dito na parang may tao dito na parang hindi sapat yung ibinibigay mo, or hindi sapat yung ipinapakita mo, or hindi sapat yun nga, medyo may pagka-possessive nga. Ganun. Parang hindi siya satisfy. Hindi ko alam kung ikaw or someone, pero may tao dito hindi siya satisfy. Yun ang nakikita ko dito. I don't know if this is you. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Aries. Uy. Muntik pang mahulog lahat. Love po ni Aries. Sa mga single dyan. Okay. Okay, sa mga single dyan, ate, meron ba? Pwedeng mas matanda.
Meron naman ako nakikita. Either mas bata 'to sa'yo or mas matanda 'to sa'yo kasi nagdadalawa siya, eh. Yun ang nakikita ko dito. Biglaan mo lang 'tong makikilala or puwedeng nakakausap mo na ito 'no, ganyan. Sa iba dito biglaan mo makikilala 'to, sa iba naman dito is nakakausap mo na 'to. Yun ang nakikita ko. Pero there's something situation na may mali pagdating sa connection. Kasi baka mapasok ka sa third party relationship ano, kaya ingat ka lang. 'Wag lang pabigla-bigla na lang din ano, sa nakita ko dito. Baka kasi hindi maganda yung nakikita ko na energy. Kasi sabi dito, you need to aware. Pag-isipan mo daw maigi talaga, sabi dito. 'Wag lang daw pabigla. Siguro 'wag ka lang talagang pabigla-bigla. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, oo, nagkaroon ng paghihiwalay kasi isa sa inyo napaka-very independent. May pagka-immatured or feeling young lang talaga itong tao na 'to. Biglaan lang din ano, yung mga naganap o nangyari. Naging cold yung situation, nandun nagkaroon ng mga, ah, pinag-isipan pa actually 'no, itong situation kung kailangan ko na bang i-let go or hindi, nandun sa point y naghahandon yung value when it come in this connection ano, sa nakikita ko dito. Pero yun nga, because of the third party relationship, yun, or nagkaroon ng connection talaga sa iba, yun nangyaring nagkaroon ng separation. Pero alam mo, isa sa inyo still holding pa rin dito sa connection na ito. Still holding pa rin siya. Nagkakaroon pa rin siya ng pag-iisip sa nangyari o sa connection na ito, gano'n. Maaaring nandun yung point na iba sa inyo is maaaring nagsisisi ito or puwedeng hindi man siya nagsisisi, handol lang yung pag-iisip na, "Ay sana hindi ko ginawa yun, sana hindi na lang nangyari yun." Yung mga gano'ng sitwasyon, 'no. Sana noon pa lang, naging aware na ako, mga ganyan-ganyan sitwasyon. Isa sa inyo gano'n. Kung kayo kung magkakabalikan kayo, magkakabalikan ba sila? Matagal pa 'to? Mm. Pero magkakaroon kayo ng pag-uusap muli. Puwedeng spying you, itong tao na 'to or ikaw ang nag-i-spy. Kasi marami pa kayong pagdadaanan bago kayo magkakaroon uli ng connection. As in marami pa. Mm. Hmm. Pero magkakaroon uli kayo ng connection. Puwedeng nag-uusap na kayo or mag-uusap muli kayo, ganyan. Pero magkakaroon kayo ng connection muli nito. Kung kayo naman is may third party relationship, siguro alam niyo naman din na ano, kasi isa dito sabi niya, "If you want me, you need to follow me." Parang nandun sa point na yun. Yung isa maaaring sunod ng sunod o kaya high ng high, okay, okay. O kaya, yung isa sa inyo is nandun talaga yung pagkokontrol. Kumbaga kung gusto mo talaga ako, you need to be patient. Mga gano'ng sitwasyon. Ang isa sa inyo ha. Parang aware naman siya na may third party yung iba. Oh my God, Leo. Pero it's up to you 'no, nasa sa'yo 'to kasi it's your buhay mo 'yan 'no, dito sa situation. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung kayo is walang third party relationship, is nandun yung point of loyalty and effort ng bawat isa. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, yung isa kasi sa inyo, gagawin ko yung gusto kong gawin. Ganun ang gusto niya. Kumbaga, hayaan mo ako na gawin ko yung gusto kong gawin. Parang nandun siya sa point eh. Pero nandun yung value of connection. Aware naman kayo sa bawat isa pagdating o ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo sa pagdating sa connection, handun naman din yung partnership na nakikita ko. Yun nga lang siguro sometimes nakakaramdam ka ng pagiging cold nung tao 'no or maybe ikaw ito sa kanya. Yun na kaya minsan nakakapag-isip ka ng hindi rin maganda sa situation. Sa iba ganun. Or maybe nandun yung point na you are really not sure if this person is para sa'yo talaga. Puwedeng nandun ka sa point na yun. Kung bago kayo nito, hindi ko pa nakikita kasi yung love nito 'no, pero nandun yung supportive situation. Pero kumbaga aware ang bawat isa, pero kung kayo is matagal na nito, siyempre hindi naman maaalis yung disappointment 'no, nandun yung point na yun, pumapasok talaga yung disappointment would come disconnection.
yun, maaring magkakaroon ka ng disappointment this week, diba? Or palagi ka nagkakaroon ng disappointment sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun. Money ni Aries. Kamusta po yung money ni Aries? Okay, pagdating sa yung money, money, universe. Okay. Pagdating sa money mo, Aries, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo low yung energy na pagdating sa money mo. Hindi ko alam why. Siguro, halimbawa, meron ka business, magiging matumal siya sa ngayon, ano? O, halimbawa, sa trabaho mo, ganun din, magiging matumal. Pwedeng mamaminusan ka ng ng mga oras, pwedeng nahando sa point na yun, no? Kaya you need to hold na lang din talaga, no? Kumbaga, strategy ang kailangan mo dito, no? Pagdating sa yung pera. And then, sa iba naman sa inyo is, may hinihintay daw kayo. Hindi ko alam kung hinihintay nyo, maaaring may hinihintay ka. Pero, ate, ano mangyari? Yung hinihintay mo kasi, walang kasiguraduhan pa. Pero, magkakaroon daw ng offering. May offer ako nakikita sa iyo. Pwedeng may hinihintay ka na maaring may nag-offer or maybe you offering something to sinihintay mo yung resulta na yun. Pwedeng nando sa point. But there's an offering situation ako na nakikita dito. Yan. And also, meron ka daw ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla, o ikalulungkot na isang sitwasyon na connected ang pera or trabaho. Hindi ko alam what way. Basta expect the unexpected. Parang mga doon sa point na yun. May mangyayari. Meron daw. There's something happen. Pwede nga halimbawa, may magkakaroon talaga ng paggastos kasi it's your birthday naman talaga, di ba? Kaya handun yung ang bilis ng labas din ng pera. Ganyan. Pero after 3 days, 3 weeks, or 3 months, but there's a blessing eh. Ako nakikita na parating sa'yo. Hindi ko alam if this is a opportunity, idea, or a project. Or may blessing na darating. Yun. Ako nakikita sa'yo. Ano na lang, hold na lang din. Maging mas more kang wiser and stronger when it comes to your money. So iba dito, mag-ingat ka din sa money mo kasi may taong tatakbo. May either tatakbo siya or tatalikuran kanya or lalayo parang may sitwasyon na ganun. Or pwedeng sa iba sa inyo if you have a travel or thinking traveling. Basta mag-ingat ka sa pera mo. Arigatou namaste, God bless.